Para po sa devotion natin patungkol sa mga demons or Satan's army. Now, naniniwala po tayo na merong army. Ibig sabihin, sandatahan. Kumbaga, hukbo si Satanas. Meron siyang mga lupon. Ano bang tawag doon? Parang grupo. Mga rebel people. Rebellious angels. No? So, yun yung army ni Satan. Yun yung sandatahan niya. Again, sabi nga po rito sa Revelation chapter 12 verse 7 and 9, then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon and the dragon and his angels fought back. Meron palang spiritual battle, no? Merong spiritual war. Ang naglalaban yung mga angels and fallen angels. Yung katulad ni Michael laban kay Satan, pareho silang general. Siguro, I don't know their position, pero tinatawag kasing archangel din si Michael. So, si Michael leader ng mga angels at si Satan leader ng mga fallen angels, nagkakaroon ng digmaan. So dito sabi dito, then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon and the dragon and his angels fought back, but he was not strong enough and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Now, dito po sa devotion natin, kung hindi niyo po napapanood, no, bisitahin niyo na lang po. May mga ilang puntos tayong binigyan ng diin. Pero may mga verses po kasi akong hindi na ipaliwanag at salamat sa Panginoon kasi meron tayong mga extra video like this, mga in-depth study natin. For example, dito sa Jude chapter 1 verse 6, sabi dito, and the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their proper dwelling. So, yung tanong, ano ba yung origin? Saan ba nagmula yung mga angels? Mga fallen angels. So, dito sa Jude chapter 1 verse 6, at least meron tayong hint. Again, hindi ho ganun karami ang sinasabi ng Biblia or tinatalakay or kumbaga inihayag ng Biblia patungkol sa mga angels and demons. Meron lang po tayong mga konting mga pahina at mga Bible verses, pero doon po magkakaroon tayo ng mga hint kung ano bang nangyari in the past. Sabi dito, and the angels who did not keep their positions of authority. Ibig sabihin, meron silang posisyon. Ano yung posisyon nila? Yung posisyon nila ay tagapaglingkod ng Diyos. Yun yung status nila. Pero they didn't keep that position. Inabandon na nila yun. Sabi dito, but abandon their proper dwelling. This he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. At sila ay pinarusahan ng Diyos. Ano yung parusa sa kanila? Tinapon sila doon sa kadiliman, ikinedena, at nag-aantay na lang sila ng judgment. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga demons ay nakakawala. Yung iba ay nandoon sa specific place kung saan sila nakagapos. At sila po ay, kumbaga, nag-aantay na lang ng paghuhukom. Now, sabi po ng ilang mga Bible scholars tsaka mga theologians na ito ay nangyari sa panahon ni Genesis chapter 6, no? Panahon ni Noah. So, sabi rito, and the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their proper dwelling. So, ito yung mga anghel na dapat nandun lang sila sa heavenly realm. Ang ginawa nila, sabi po ng ilang mga Bible scholars, no, ang ginawa nila, nag-asawa sila ng mga tao at nagkaroon sila ng mga anak. Of course, that's debatable. Pinagdidebatihan yan sa mga seminaryo. Pero yan po yung isa sa mga interpretations. No? Inabandon na nila yung proper dwelling nila, which is the heavenly realm. At, nakipag, I don't know, sabi nga ng ilang mga, yung mga nagque-question doon, para magkakaanak yung mga anghel sa mga tao with women. Pero of course, again, that's debatable. Pero I think possible naman yung interpretation na yon. And ako, hindi ko sinasarado yung isip ko na pwedeng yun talaga yung nangyari. And, abandon their proper dwelling. Tapos,
nakipag-asawa sila sa mga tao. At doon daw, sabi ng ilang mga theologians, doon nabuo yung mga Anakites, yung mga higanteng mga tao nung unang panahon. Yung mga, kumbaga, mga abnormal na mga tao nung unang panahon. So, sabi po dito sa 2 Peter chapter 2 verse 4, "For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment." Again, meron po mga angels na nakakawala ngayon, may mga demonic influences, pero meron din mga demons na nakakulong na. And ako, naniniwala po ako, nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, si Satanas isinama na sa kanila. At si Satan po ay nakagapos na at hindi niya na kayang lokohin yung mga bansa. Meaning to say, na ang mamamayagpag na lang yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Of course, debatable pa rin yan kung ano ba yung nature ng pagkakagapos kay Satanas, no? Pero ang malinaw na sinasabi ng Biblia, yung kapangyarihan ni Satanas ay, kumbaga, naigapos na siya in respect to upang hindi niya mahadlangan ang paglago ng ebanghelyo. Kasi po, ang mundo natin ay isinasaayos na ng Diyos. So, ano ang unang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Durugin ang ulo ni Satanas. Sapagkat si Satanas yung may control dito sa mundo, siya yung naghahari dito sa mundo, natural lang na kung isasaayos ng Diyos yung mundo, umpisa niya dun sa pinakaulo, no, si Satanas. At basically, ang sinasabi ni Jesus Christ, Satan, wala ka ng authority. All authority in heaven and earth has been given to me. At sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Go disciple the nations. Teach them to obey everything I have commanded you." So, tignan natin kung may mga verses pa ako. Ayan, marami pala mga verses na pwedeng talakayin dito, no? Let me end with this sa Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi po ni Apostol Pablo, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Alam niyo po, tayo po mga Kristiyano, engaged po tayo sa discipleship. Naka-engage tayo sa missions. Naka-engage tayo sa pagpapangaral, pagpapakalat ng ebanghelyo dito sa mundo. At ang goal po niyan ay lahat ng mga ethnic groups, lahat ng mga nations ay mapasailalim na sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi yun po ang utos ni Jesus Christ, to disciple the nations, teach them to obey everything I have commanded you. And every time we share the gospel, we are not engaging in physical war. Ang ini-engage natin ay spiritual war. Kaya nga po sabi ko dun sa devotion natin, no, ang mga bansa po, may mga naka-assign dyan ng mga demons, no? Kung gaano katindi yung corruption dito sa Pilipinas at lalabanan mo yung corruption dito sa Pilipinas, wag mong expect na nakikipaglaban ka lang sa mga corrupt na mga tao. No. You are wrestling with spiritual beings. You are wrestling with spiritual forces. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." So, kung paano sa panahon ni Daniel, Prophet Daniel, may mga demons na naka-assign sa mga bansa, particularly doon sa Persia. Kaya meron dong Prince of Persia na demonic. Ibig sabihin sa mga corrupt leaders, meron laging mga demons behind them, mga naka-assign sa mga nations. Pero tayo po, inutusan ng ating Panginoon Jesucristo to disciple the nations. Basically, we are waging war against spiritual forces. Ang maganda po nito, yung Biblia sinasabi na yung church magtatagumpay. Dahil po ang Santong Espiritu ay nananahan sa iglesia na siyang magpapalakas sa church para matupad nila yung pinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. We will win this war. All the nations will be discipled.
So I hope na-encourage po kayo dito sa devotion natin na ito. Magkita-kita po tayo muli bukas 5:00 ng umaga dito sa ating daily devotions.